Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayo ay laging nagtitipon upang sariwain ang ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya, upang ipaalala kung gaano din tayo pinagkatiwalaan at minahal ng Diyos, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinangaalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilang na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinihintay na ito ay gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas. Saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakakaabot. Pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kayang mapasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damo nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila,
pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman, kami pasiglahin aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos
kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggapan nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo nagkakatipon muli upang magpugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kaisa ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario na ngayon ay nagdiriwang din ng kapistahan ng La Naval de Manila, ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At ugaliin natin na sa buwan na ito ay bilang pamilya lalo na tayo makapagdasal ng Santo Rosario. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Ang pamilyang nagdarasal sama-sama ay sama-sama pa rin anuman ang mangyari sa buhay. Ngayong linggong ito, napakasimple lang po ng mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang gustong sabihin ng Diyos? Katiwala tayong lahat ng Diyos. Yan ang gustong sabihin at ipaalala sa bawat isa sa atin. Katiwala tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Mukhang hindi katiwa-tiwala yung katabi nyo, ayaw yung tignan, no? Natatakot kayo, no? Tingnan nyo yung bag nyo, baka na-slash na, no? Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yan. Siguro nga may mga ibang taong hindi nagtitiwala sa iyo.
May ibang taong nagdududa sa iyo. May ibang taong nagkakait sa iyo. Pero ang Diyos na lubhang mabuti at maawain ay pinagkatiwalaan tayo. Sa katunayan, ang lahat-lahat sa atin ay ipinagkatiwala ng Diyos. Mula nang tayo'y ipinanganak, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ang buhay natin, pinagkatiwala lang yan ng Diyos sa atin. Ang pamilya mo, lahat-lahat sa atin ay pinagkatiwala ng Diyos. Ngunit mga kapatid, mag-ingat po tayo sapagkat baka sa halip na tayo'y maging katiwala, sa halip na tiwala ang manaig, baka sa bandang huli ang lumabas, tayo'y maging tiwali. Kita nyo, konti lang diferensya ng salitang tiwala at tiwali. Sana, Hari Manawari, hindi tayo maging tiwali. Bawal ang tiwali. Huwag kang maging tiwali. Sa halip, maging katiwala ka ng Diyos. Ang lumago ay ang tiwala ng Diyos. Nakita natin sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, ang Diyos daw, hinanda niyang ubasan ang bayan ng Israel. Hinanda niya lahat. Siya na nagtanim, siya naglinis, siya nag-ayos. Pero ano raw nangyari? Nung mag-aanihan na, ang lumabas, mga ligaw na ubas, maasim na ubas. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi niya, anong nangyari dito? Inayos ko ang lahat. Ipinagkatiwala ko ang lahat, pero maasim ang naging bunga. Naging tiwali. Bakit daw ganon? Paano raw nagiging tiwali? Bakit nasisira ang tiwala? Ang una raw dahilan, mga kapatid, kaya nasisira ang tiwala at nagiging tiwali ay hindi nagagamit ng tama ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nakita niyo yung ginawa sa unang pagbasa? Inayos na ng lahat, pero hindi nagamit sa tama. Mga kapatid, lahat tayo may ipinagkalooban Diyos. Pinagkalooban ka ng talino, pero sana yung talinong yan, gawin mo sa tama. Baka naging matalino ka, pero dahil sa sobrang talino mo, nagamit mo yung talino mo para manlinlang, manloko ng tao. Lalo na yung mga mas hirap makaunawa, maasim na ubas, tiwali ang labas niyan. Siguro nga, nagpapasalamat tayo sa mahal na Poon. Malusog ka, malakas ka. Yung ibang tao, mahina na. Ikaw malakas. Pero kung yung lakas mo, ginagamit mo para manindak, manakot, mang-api, sayang. Sayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya ka ginawang malakas para lalo kang makatulong. Hindi makaisa sa kapwa, nambubugbog ka, nananakit ka. Magiging maasim na ubas ka. Tiwali yan. Sapagkat pinagkalooban ka, pero hindi mo nagagamit ng tama. Yung pagsasalita mo, lahat tayo may pinagkatiwala ang Diyos. Yung pamilya mo, ipinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos. Yung asawang mo, yung anak mo, inaalagaan mo ba? Pinag-iingatan mo ba? Yan trabaho mo, yung samahan natin sa simbahan, sa barangay, ipinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos. Pero kung sumali ka dyan para makasira, makipag-away, makipagbasag ulo, sayang, magiging maasim ang bunga. Hindi ka na katiwala, tiwali ka na.
Kapag hindi nagagamit ng tama ang ipinagkaloob, nagiging tiwali, hindi katiwala. Pero bakit daw? Bakit daw ang mga tao, bakit tayo hindi natin nagagamit ng tama yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Sapagkat, ikalawa, hindi natin nagagamit ng tama sapagkat nagmimistulang may-ari ang dating natin. Nakakalimutan natin, katiwala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, yun ang unang simpleng mensahe. Katiwala ka ng Diyos. Katiwala ka ni Jesus Nazareno. Hindi ikaw ang may-ari. Ganun ang nangyari sa Ebanghelyo. Nagkagulo. Bakit nagkagulo? Yung mga trabahador sa ubasan, akala nila sila ang may-ari. Kaya nung naniningil na yung may-ari, binubugbog nila yung mga ibang alipin. Nung pinadala na nung hari yung kanyang anak, anong sabi ng mga trabahador? Patayin na natin itong mga anak na ito. Pag nawala na to, tayo na ang mag-aari. Ganon yung ginawa kay Jesus Nazareno. Akala ng mga kalaban nila, akala ng kalaban niya, pag nawala na siya sa eksena, tapos na ang lahat. Pero natapos nga ba? Hindi. Yung mga tumapos kay Jesus Nazareno, sila yung natapos. Sila yung natalo. Sila yung nawala. Ganon din nangyari sa ubasan. Yung mga nag-ahari-hari, yung mga nagdiyos-diyosan, yung mga akala nila sila ang may-ari, nagtagumpay ba sila? Hindi. Sa bandang huli, sila rin ang naparusahan, sila rin yung nalipol, sila rin yung napahamak. Mga kapatid, hindi tayo ang may-ari. Yan ang tukso ngayon sa mundo natin. Akala mo ikaw may-ari ng buhay mo. Kaya minsan yung mga ibang tao sabihin nila, buhay ko to. Ako ang masusunod. Walang pakialamanan. Kung anong gusto ko sa buhay ko, anong gusto ko sa katawan ko, ako ang masusunod. Kaya ang daling pumatay. Kaya yung iba naiisipang magpakamatay. Kasi akala natin, tayo ang may-ari maging ng buhay natin. Hindi po. Ipinagkatiwala lang ito sa atin ng Panginoon. Yung pamilya mo, yung anak mo, minsan nakala mo ikaw may-ari. Sasabihin mo pa sa anak mo, galing lang kayo sa akin, ha? Kung ano ang gusto kong gawin. Ako ang makapangyayari. Kaya kahit bugbugin mo yung anak mo, pahirapan mo yung anak mo, hindi mo alagaan ang anak mo, hindi po. Hindi kayo ang may-ari niyan. Ipinagkatiwala lang sa inyo ng Diyos. At dapat mong alagaan anuman ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kahapon, kasama ng ibang mga samahan dito sa Quiapo, pinagnilayan namin, ingatan ng kalikasan. Hindi tayo may-ari ng daigdig, kaya huwag kang tapon ng tapon. Huwag mong sirain ng gagubatan. Huwag natin abusuhin ng mga ilog. Ang ilog natin, hindi palikuran natin, hindi ang basurahan natin. Hindi tayo may-ari ng kalikasan. Ipinagkatiwala lang sa atin ito ng Diyos. Ano raw ang diferensya? Pag nag-aasal hari at may-ari na tayo. Hindi po. Tayo lamang ay mga katiwala. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ipagdasal natin. Magpasalamat tayo na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Oo, kahit ganito itsura natin, kahit ganito ugali natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At huwag nating sirain yon. Huwag tayo maging tiwali.
Huwag tayong magmistulang may-ari. Sa halip, tayo nawa ay lumago sa pagmamalasakit, pagmamahal, katulad ni Jesus Nazareno. Upang sa bandang huli, masabi niya sa atin, kasama kayo sa kaharian ko, kayong mga naglilingkod sa akin, kayong mga katiwala kong tapat. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami, iyong mga deboto, iyong mga kaibigan at alagad. Salamat po. Patuloy kayong nagtitiwala sa amin, bagamat kami hindi karapat-dapat. Salamat po sa mga ipinagkaloob niyo sa amin. Ang buhay namin, ang pamilya namin, lahat-lahat sa amin, ang trabaho, ang lakas ko. Salamat po. At sana po magamit ko ng tama at maayos anuman ang ipinagkatiwala ninyo sa akin. Patawad po kung minsan kami nagmamalabis. Kung minsan nakala namin kami ang may-ari at para kaming nagahari at nagdidiyos-diyosan. Patawad po kung sumusunod kami sa mga nagahari-harian at nagdidiyos-diyosan sa aming paligid. Ipaalala niyo po sa amin, kayo ang tunay na hari, kayo ang tunay na may-ari, at kayo ang tunay na magpapala sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ng ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kailangan ng ating tugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan, sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ay naghahanap ng kabuluhan ng buhay, ay makakatagpo ang lahat na naghahanap ng kabutihan ng buhay, ay makakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisikla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo.
ng kasaliwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang binahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan, as espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makasangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtakbo kay Kristo, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang analsap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi ng katawan at dugo ni Jesus, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiniling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat na makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong iniabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo
nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Sa ating pagsisimba ngayon, ipinapaalala sa atin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Maging mga tapat na katiwala nawa tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagmimistulang Diyos-Diyosan at may-ari ng lahat dito. Kapag sinisira namin ang pagtitiwala po ninyo sa amin, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyo pong pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng simbahan, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno
ay nagtuturo sa atin tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Huwag nawa tayo maging tiwali at magmistulang may-ari upang sa huli tayo'y matagpuang tapat na katiwala ni Jesus Nazareno. Kasama natin ang buong simbahan sa buong daigdig na tayo nawa din ang buong simbahan ay maglakbay patungo sa kabanalan, pagkakaisa at kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Ama sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon, upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.